Magandang gabi, class. Ako si Teacher Raisa at ngayong araw, tatalakayin natin ang tides and gravitational pull of the moon. Pero bago natin talakayin yan, hayaan nyo na basahin ko muna sa inyo ang ating learning objectives. So para sa ating learning objectives, kailangan explain the rule of gravity and the relationship between the Earth and the moon. Pangalawa, identify the difference between high tides and low tides. At ang pangatlo, describe how the moon position creates tidal volges on Earth. So, alam ko na kapag naririnig nyo ang salitang tide, ay may mga idea kayo na pumapasok sa inyong isipan. Pero bago yan, tingnan nyo muna ang naka-flash sa screen, ang modeling tide. So, look at the diagram of the moon, Earth, and tidal volges. So, ano kaya yung mga idea nyo kapag naririnig nyo yung salitang tide? So, mamaya, tatalakayin natin sila at makikita nyo kung bakit nga ba nagkakaroon ng mga tides. Isipin nyo na lang na ang moon ay isang malaking magnet na kung saan hinihigit niya ang lahat ng bagay na nasa space. So, especially ang ating tubig. So, gravity is the force of attraction between two objects. So, because the moon is the closest major celestial body to the Earth, its gravitational pull is strong enough to literally stretch Earth waters toward it. So, dahil mas malapit ang moon kaysa sa sun, mas malakas ang nagiging gravity nito upang mahigit ang tubig sa ating Earth. So, ngayon naman, alamin natin kung ano ang tidal volges. So, the moon falls on the water on the side of the Earth, facing it and creating a bulge. So, interestingly, a second bulge formed on the opposite side of the Earth due to centrifugal force and the moon pulling the Earth away from the water on the far side. So, sa madaling salita, ang tidal volges ay ang pag-umbok o pag-angat ng tubig sa ating karagatan dahil sa hatak ng gravity mula sa buwan at araw. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. So, isipin natin na ang mundo ay nababalot dahil sa buwan. Ang tubig na ito ay hindi nananatiling bilog, sa halip nagmumukha itong hugis itlog o football dahil sa dalawang umbok na nabubuo sa dulo nito. So, paano nga ba nabubuo ang tidal volges? So, kadalasan meron tayong dalawang tidal volges sa magkabilang panig ng ating planeta. At una dito, ang harap na umbok o near side. So, ito ang umbok na nakaharap sa buwan. Dahil malapit ang bahaging ito, malakas ang hatak ng grabidad ng buwan sa tubig kaya ito umaalsa o umaangat patungo sa buwan. So, ang pangalawang tidal volges naman ay ang likurang umbok o far side. So, ito ang umbok sa kabilang panig ng mundo. Nangyayari ito dahil mas malakas ang grabidad ng buwan sa mundo kaysa sa tubig na nasa pinakamalayong bahagi. So, dahil dito, parang naiiwan ang tubig sa likod ng mundo kaya nagkakaroon ng umbok doon. Sun and Earth. So, Earth revolves around the Sun every 365.25 days. So, while this occurs, Earth also rotates on its own, titled axis, so resulting in the changing seasons. So, ayan, may tanong muna ako, paano nga ba nakakaapekto ang araw sa dagat? So, although the moon sun considerably affect tides, the sun also generate tidal forces. Kaso nga lang, dahil malayo ang sun sa ating Earth, mas mahina ang nagiging hatak nito pagdating sa dagat. So, solar tides are about half the size of lunar tides. So, they are considered variations in lunar tidal patterns rather than separate tides. Ngayon, aalamin naman natin kung ano ang dalawang tide, ang spring tides at neap tides. So, ang spring tide ay nangyayari kapag ang mundo, buwan at araw ay magkakahanay. So, nasa straight line sila. So, nangyayari ito tuwing new moon o bagong buwan at full moon at kabilugang buwan. So, ano kaya ang nangyayari kapag nagkakaroon ng spring tide? So, nangyayari ito kapag nagsama-sama ang hatak ng tatlong grabidad ng buwan, araw at ng
Earth. So dahil dito nagtutulong-tulong sila sa paghatak na nagiging mas malaki ang tidal voyages. So ang resulta nito, nagkakaroon ng pinakamataas na high tide o yung taib sa Tagalog at pinakabababang low tide na hibas naman sa Tagalog. So, mas sa madaling salita, mas malaki ang agwat at taas ng tubig kapag gantong araw. So, kasunod naman ay ang neap tides o mababang high tide. Nangyayari ito kapag ang buwan at ang araw ay nasa right angle o 90 degrees sa isa't isa relatibo sa mundo. So, nangyayari ito tuwing first quarter at third quarter ng phases ng buwan. So, sa tingin nyo, paano kaya nangyayari ang neap tides? So, nangyayari ito kapag naglalaban-laban o nagkakansela ang hatak ng grabidad ng dalawa. Hinahatak ng buwan ang tubig sa isang direksyon habang hinahatak naman ng araw ang tubig sa kabilang direksyon. Kumbaga, ang araw at ang buwan ay naghahatakan para sa kanilang direksyon. So, ang resulta nito, nagkakaroon ng bugis na hindi gaanong malaki. At yun na nga ay ang low tide. So, nagkakaroon tayo ng mababang high tide at mataas na low tide. Ibig sabihin, maliit ang pinagbago ng level kumpara sa spring tides. So, meron tayo diyang tide tables na kung saan nagpapakita ng mga araw na maaaring mababa at mataas ang tubig. So, kagaya ni teacher, kung kayo ay tabing dagat, so, mararanasan nyo palagi ang pagtaas at pagbaba ng tubig. So, mapapansin nyo palagi na minsan, hindi gaanong kataas ang tubig at minsan, hindi rin naman ganon kababa. So, minsan, hindi kami nakakaranas ng paghibas dahil nga palaging taib. Lalo na sa gabi, lalo na din mauobserba nyo kapag bilog ang buwan, mas palaging taib compare sa hibas. So, may isi-share lang si teacher na instrument na ginagamit namin para malaman namin kung gaano kataas ang tubig ng isang araw. So, gumagamit kami ng kalendaryo. So, siguro yung iba sa inyo hindi aware yung paggamit nun. Pero minsan sa mga kalendaryo, makikita nyo na meron silang araw kung saan may malaking tubig na nakalagay o gaano kataas ang magiging tubig sa araw na yon. So, minsan try nyong i-check lalo na kapag halimbawa gusto nyong pumunta sa dagat. So, para makita nyo kung gaano nga ba kalaki ang magiging tubig para hindi kayo abutan ng more on hibas. So, dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Masaya ako na naging kabahagi kayo ng ating talakayan at salamat sa inyong aktibong pakikiisa. Pero bago tayo tumisan lahat, gusto ko munang mag-iwan ng isang kasabihang, ang oras at ang paggalaw ng mundo ay hindi hihinto para sa kahit na sino, kaya huwag mag-aksaya ng panahon. Yun lamang at maraming salamat.